Hello mga kabayaba, so update dito sa ginagawa natin TMX 155. So ito matatapos na sa pagre-rewire. Wali dito na lang tayo sa kanyang headlight guys, sa mga harness. Naayos ko na. Yung mga sakit nito guys, yung mga bullet terminal nito wala na, hindi na natin pwede ibalik. Kasi local na rin, na replacement na to eh. Ginawa ko, pinutol ko na yung mga sakit ng bullet terminal. Pinagdugtong ko na lang siya ng wire sa wire para mas intact yung power. Maninipis kasi yung mga wire mga kabayabas. So ito, yan, yung sa labas na mukhang spaghetti, yan, naayos ko na. Yan, malinis na. Maayos na siya tingnan mga kabayabas. Maayos na yan. Yan, yung MDL niya sa labas. Working na to lahat. Functional na lahat to mga kabayabas. Eh, sinasara ko na lang to eh. Inaayos ko na lang yung ibang mga dapat mga tingnan dito. Kine-check ko na lang. So pakita ko sa inyo yung mga ginawa natin. O, ito yung 3-way switch natin, di ba? Tapos ito nga pala, yung sa dashboard nito, yung ilaw nito gumagana na to. Ayan. Kinonekta ko na rin, inayos ko na rin yan. Umilaw na ngayon yan. Once na gumamit ka ng headlight, kasabay yan. Ito yung driver ng kanyang mini driving light. Yan, secure na secure yan mga kayabas. Ayan, yung dalawang relay sa busina. Tapos yung relay ng kanyang MDL. Ayan. Sinicure ko na maayos. Kinebultay ko. Tapos ito guys, kung napapansin nyo yung nakaraan, yung kanyang relay ng signal light, ayan. Tinanggal ko na ron, nilipat ko rin sa loob para secure yan. Tsaka madali palitan, huwag na nasira. Puwan lang tatanggalin mo, papalitan mo na. Diyan nga rin pala mga kabayabas, yung kanyang rectifier sa loob. Yan, ipinasok ko dyan. Yan, nakikita nyo ba mga kabayabas? Yan, ipinasok ko dyan mga kabayabas, yung kanyang rectifier. At itinornilyo ko yan. Kasi dati, yung rectifier nito nasira. Hindi siya nakatornilyo, talagang gumagalaw-galaw yung pag umandar tong motor. Yan, nilagyan ko ng tornilyo dyan. Naka-secure na, sitting safety. Lihuan nilagay natin dyan mga kabayabas. Okay na yung charging ito. Hindi na siya nag-over voltage. Ito, yung para sa kanyang brake light, sa tail light, signal light. Naayos ko na rin yung mga wires dyan mga kabayabas. Sinicure ko na maayos para wala nang uulitin. Wala na paulit-ulit na trabaho. Ayan. Yung ground ng kanyang mga ilaw. Ayan. Ayan. May ground din na papunta ng harness yan mga kabayabas. Tsaka yung ground ng kanyang tail light, stop light, yan mga kabayabas. Yan, inayos ko na rin yan. Dinodified ko na rin, inayos ko na rin to. Inabili kasi nung customer is replacement lang din, kasama sakit. Pero hindi siya para dyan, ginawan ko lang ng paraan. Pero secure, matibay, inayos ko yan. Parang stock uli yan, matibay yan mga kabayabas, hindi masisira yan. Tapos madali lang palitan yung head, yung kanyang bumbilya sa likod. Parang plug and play pa rin yan. Parang stock pa rin ang kinalabasan niya. Dito naman tayo sa kanyang battery. Ito yung fuse, mga kabayabas. Yan yung nakikita yung fuse na green. Ang fuse ng natin yan, na kanyang busina mga kabayabas. Ayan. Yung nasa labas, niya yan. Reserva niya in case na masira yung fuse sa loob. Reserva niya, nasa loob ang fuse niya. Tapos itong isa, yan, yung quality naman dyan. Yan, meron pang dalawang fuse yan mga kabayabas. Yan, pang kotse yan na ginagamit. So, dalawang fuse yan, magkasama yan dyan. Yan. Magandang klase yung fish yan. Tapos ito yung kanyang ground. Yan. Yan ang ground yan. May tumakbo sa harness wire. May tumakbo sa body ground. Ayan. Meron din tumakbong ground dyan. Papunta ng busina mga kabayabas. Ang ground kasi ng busina mga kabayabas, idinedirekta ko yan sa battery. Hindi ko yung nilalagay lang basta-basta sa body ground. Naglalagay ako yan sa body ground. Tapos direkta pa sa battery. Ito naman sa MDL mga kabayabas. Yan. Ganyan lang ginagawa ko. Yung mismong ground ng MDL, ayan, at saka yung ground ng relay ng MDL, pinagsama ko na yan. Ayan, nilagay ko na sa body ground. Ayan, rekta na yan dyan. Wala nang kurap yan mga kabayabas. Hindi kailangan ng MDL ng sobrang lakas na ground o ganun kalaki. Dahil, kaya naman yung pailawin, kahit maliit nga lang yung wire ng ground na gamitin dyan. Ayan, siguro yan mga kabayabas. Tapos yung ground nga pala ng ating relay para sa busina is hindi ko isinama yan mga kabayabas dyan sa ground ng isang relay. Mag-iiba kasi ng function yan. Bali yung ground nitong relay, pupunta yan doon sa ating switch. Yan, sa switch ng ating horn mga kabayabas. Yan, pumasok dyan sa loob, pinasok dyan para secure. Yan, yan, diretso yan dyan mga kabayabas. Tapos yan namang isang wire na kaputol ng switch ng horn natin is pupunta naman yan ng harness wire ng ating body ground o ng ating motor. Harness na wire yan mga kabayabas, sa ground yan. Doon manggagaling. So ayan o, tumakbo dyan. Tapos yung 87 naman, syempre, tatakbo dito yan. Isang linya ng kanyang busina. Okay lang magkapalit dyan, sa inyo ilagay.
87 ng isang relay natin, tumakbo. Andiyan na rin yung body ground mga kabayabas. Ayan, intact yung mga body ground dyan. Naglagay din ako ng body ground. Ayan, oh, may body ground din yan mga kabayabas. Magkakasama yan, body ground. Yan, naka-ground yan mga kabayabas. Tapos dumiretso pa ulit niya ng battery, yung kanina. Yan, yung mga rugtong yung mga kabayabas. Kaya yung hihiguping power nitong busina malakas talaga. Yun nga lang mga kabayabas, yung battery na to is medyo nagka-problema kasi nga nag-over voltage. Ayan, wala na yung battery na to mga kabayabas. Kailangan palitan na yan. Sira na to. So yan lang mga kabayabas. I-update ko na lang ulit kayo kapag natapos ko na to. Naikabit ko na yung mga ilaw nito, yung tangke tsaka mga upuan. So yan, yan lang mag-wiring ng Honda TMX 155 mga kabayabas. Sana may natutunan kayo sa mga sinashare ko sa inyo. Thank you.